May lalaking nakatingin sa'yo habang natutulog. Oh my God, hindi ko kaya yun. Parang umiinit yung tenga ko. Pag umiinit yung tenga ko, yun yung indication na merong malapit na multo sa akin. Yung story natin today ay paranormal encounter ni Cherie Bautista, and it happened when she rented an apartment for 3 years contract. Si Cherie and yung assistant niya ay nag-rent ng isang apartment. Pumirma siya ng kontrata na 3 years siya magsastay doon. Sobrang ganda ng deal para palagpasin yung opportunity, diba? Noong mga unang araw ng pagtulog at pagstay nila doon sa apartment niya, nag-umpisa si Cherie na magkaroon ng panaginip na may lalaking nakatingin sa kanya. Lalaking mahaba ang buhok, nakatitig kay Cherie habang siya ay natutulog. Dahil nga siya ay artista, inayaan niya na lang yung panaginip niya and inisip niya na lang na baka stress yon from taping. And then one day, yung best friend niya nakasleep over sa apartment niya. The day went on, they had fun, chikahan, kumain, and even nung pumatak yung gabi, it's as if parang normal ang lahat. Pero nung natulog na sila, Cherie's best friend also had a dream tungkol doon sa lalaking mahaba ang buhok at nakatingin din sa kanya. At this point, inisip ko kung panaginip pa talaga yon. Dahil sa panaginip ng best friend niya na yon and sa mga na-encounter niya nung first few days na nagstay siya sa apartment na yon, she decided na magpa-house blessing and maglagay ng crucifix sa may living room. Akala niya magiging okay na lahat, pero kinabukasan, nakita niya na yung crucifix ay nakabaliktad and yung arms ni Jesus Christ ay bali. Oh my God, ganito yung mga napapanood ko sa pelikula, yung mga buwabaliktad yung cross, and it just means to say na poltergeist yung kaharap nila and kasama nila sa bahay. Soon after they found out, si Cherie and yung best friend niya decided na kunan ng photo yung iba't ibang part ng apartment, and nung nakita nila yung isa sa mga picture, nakita nila na may isang lalaki na matangkad, malaki yung mata, and nakabukas yung bibig. Sabi pa ni Cherie, yung itsura ng guy is, it's as if parang kinocover niya yung face niya, na parang bang natatakot siya doon sa camera flash. After nilang makita yon, what Cherie did is, she packed her bags and umalis na kinabukasan. Isipin ko, paano kaya yung contract na 3 years na pinirmahan niya? Pero I think, mas concern ako sa kung paano yung magiging buhay niya kung nagstay pa siya ng 3 taon sa apartment na yon kasama yung lalaking matangkad. At this point, dumadami na yung questions sa utak ko, like, sino yung lalaking nakikita nila sa panaginip nila? Yung lalaking nakatingin sa kanila habang sila ay natutulog. Namatay ba siya doon? May ginawa ba siyang hindi maganda sa apartment na yon? Bakit ba hindi siya matahimik? Bakit niya ginagambala yung mga nakatira doon? How about you guys? What do you think? Leave your comments. I wanna read them. But anyway, that's it for our video. Kung meron din kayo mga horror stories na katulad ng kay Cherie Bautista, you can join my Facebook group, message me on Instagram, share stories with me there, and I'd happily share it here if you'd approve. Thank you so much for watching, and for more videos like this, please like, comment, and follow for more. Bye everyone!